Si Sang Yingchang ay isang opisyal ng sibil, at si Li Ruoxiang ay lumalaban sa loob ng maraming taon, at silang dalawa ay hindi kasing husay mo, agad naman siyang nambola. Ang commander at ang inspector general ay mahalaga, ngunit sa tingin ko ang bagay na ito ay nangangailangan ng pahintulot ng Ye Saogang upang maging matagumpay. Natuwa si Ye Saogang, ngunit pinanatili ko pa rin ang saloobin na kailangan kong isipin ito. Malamig na inilayo ni Ye Saogang ang kanyang mukha at naisip. Ang dalawa pa ay ang commander o ang inspector general, samantalang ako ay punong sensor lamang at hindi ako makapagsalita. Nang marinig ito, idinilat ni Lian ang kanyang mga mata at tila ipinagtanggol si Ye Saogang, ang iyong kamahalan ay parang Diyos, bakit ba napaka-deprecate mo sa sarili mo? Naalala ko noong una akong dumating sa kampo, salamat sa iyo. Nagpadala ka ng isang tao upang gumamit ng mahika upang iligtas ang aking kasama. Bukod dito, narinig ko na ginamit mo ang iyong sariling pera upang tabyusan ang mga bilanggo sa digmaan. Kahangahangang marinig ito, sabi ni Lian. Napangiti si Ye Saogang ng alanganin. Iniisip sa kanyang sarili na malamang na hindi niya alam na nakuha niya ang kredito para sa kanya. Same time na yumuko si Lian. Ang Ye Saogang ay nagpakita ng malaking kabaitan sa akin, at pagkatapos ng maraming pag-iisip, naniniwala ako na walang mas angkop kaysa sa iyo. Nakikiusap ako na ihatid mo ang aking kahilingan sa commander. Natahimik sandali si Ye Saogang, medyo nag-aalangan. Ito ay hindi dahil sa pambobola ni Lian, ngunit dahil ang bagay na ito ay nangangailangan lamang sa kanya ng isang salita upang makakuha ng kredito. Hindi tulad ng puot na si Song Yingchang na iyon, nang makitang hinog na ang oras, muling sinabi ni Lian na, sa katunayan, mayroon akong malalim na koneksyon sa Celestial Master na si To. Pagkatapos ay ikinwento niya ang kwento kung paano niya nakilala ang isang Daoist na pari na nagturo sa kanya ng mahika. Ang kwento ay sinabi ng detalyado, at ito ay lubhang kaakit-akit na si Shigang ay nalilibang dito. Medyo naghinala si Ye Saogang at hiniling kay Lian na ipakita sa kanya ang ilang mahika. Tinutukan ni Lian ang isang lantang sanga ng peony sa isang florera at ginamit ang dilaw na turban talisman. Ang lantang sanga ay agad na namumulaklak ng mga sariwang talulot sa harap ng kanilang mga mata. Nagulat at natakot si Ye Saogang, paano mo nagawa iyon nang walang imbitasyon? Nang walang pag-awit ng incantation, walang palatandaan ng dragon o tiger chi, bagaman, paano ito magiging posible? Ang dilaw na turban talisman na ito ay walang kinalaman sa Longho Mountain, ang ganitong uri ng mahika, na hindi umaasa sa mga dragon o tiger chi, ay talagang mahalaga kay Ye Saogang mismo at sa kanyang magiging posisyon sa Longho Mountain. Tinapik ni Ye Saogang ang kanyang hita at nagkunwaring naiintindihan, tama iyan. Ito ang magic na ipinasasasangay ng Longho Mountain. Naalala ko na, ang libot na Daoist na pari na binanggit ay walang iba kundi si Uncle Hudo, na kilala sa makalangit na sekta ng To. Sa sinabi niyang mong iyo, pwede mo akong tawaging na senior kuya. Pagkatapos sabihin ito, tinapik ni Ye Saogang si Lian sa balikat. Pinilit itong uminom kasama niya. Ang ugali ni Ye Saogang ay lubos na nagbago. Naging junior brother din si Lian. Sinabi ni Ye Saogang na aalagaan niya iyon para kay Lian. Pagkatapos ng 3 tasa ng alak, nagtanong si Ye Saogang, na nagpapanggap na casual, Junior kuya, sa tingin ko, kulang pa ang magic mo, dapat nating palitan, ay verify ang ating mahika, at suportahan ang isa't isa. Nagulat si Lian, inanunsyo ng system na si Ye Wuxi, ang mataas na pari ng Longho Mountain, ay nagnanais na makipagpalitan ng mga kasanayan sa iyo. Pagkatapos ng palitan, mawawalan ka ng isang kasanayan at, sa parehong oras, makakuha ng isang kasanayan mula sa Longho Mountain Heavenly Dao Master. Pagkatapos ay ipinapakita ng system ang exchange form, na overwhelm si Lian sa long list at pinili ang siyam na Phoenix Divine Talismans. Tuwang-tuwa si Lian, nahanap na niya sa wakas ang kailangan niya. Nakangiting tanong niya, Senior Kuya,
Nagtataka ako kung may misteryo tungkol sa 9 Phoenix Divine Talismans. Nagkatinginan silang dalawa, naiintindihan ang intensyon ng isa't isa. Sa kampo ng hukbo ng Ming, medyo nagulat si Li Rushong, para makitang pumasok sina Ye Zhaogang at Li Yan. Naisip niya sa kanyang sarili na si Li Yan ay bata pa ngunit matapang, kulang lamang sa kapanahunan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang kahinhinan, at siya ay iginagalang ng kanyang mga kasama, hindi tulad ni Song Yi. Kung mayroon siyang kalahati ng pangitain ni Li Yan, siya ay naging isang mahusay na general at hindi sana may iwan bilang isang taliba tulad ng siya ngayon. Tumingin si Li Ruoxiang kay Ye Zhaogang at malamig na sinabi, "Ye Zhaogang, magsalita ng tapat, ano ito?" Kumpiyansa na ngumiti si Gang, "Commander, nakaisip ako ng paraan para matulungan kang harapin ang mga masasamang espiritu, tulad ni Sang Wenyuan." Natutuwa siya na nakakatulong siya sa mga general ng militar, bagamat may kasama silang Dragon at Tiger Chi, natatakot pa rin sila sa masasamang espiritu. Ang mga general mismo ay hindi kayang magdusa ng napakaraming pagkalugi upang sirain ang masasamang espiritu ng walang anumang nasawi. Mabagal ang pag-unlad. Nang marinig ito, nagmamadaling nagtanong si Li Rushong, "Ye Zhaogang, pumayag ka ba na pumasok sa lungsod upang alisin ang masasamang espiritu?" Si Ye Zhaogang ay naubo ng awkward at nagsabi, "Sa totoo lang, hindi, kamakailan, ang bansa ay hamina, at ang masasamang espiritu ay umusbong sa lahat ng dako, ganun din sa Korea, bilang karagdagan sa mga mabangis na demonyo. Mayroon ding mas mababang mga Diyos sa kagubatan sa kanayunan. Plano kong ipadala si General Lee para supilan ang mga immortal na Koreano at gamitin ang alyansa ng Ming Korea para sugpuin sila sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga masasamang espiritu. Naniniwala ako na pagkatapos maibalik ang bansa, hindi na magkakaroon ng kaguluhan. Naiintindihan din ng mga immortal ang prinsipyong ito, kung mawawala ang Korea, mahihirapan silang mabuhay. Ano man ang mangyari, lahat ay kailangang magtrabaho at hindi maaaring maging walang ginagawa. Iyon ang plano ni Li Yan, at magtagumpay man ito o mabaygo, maaari itong gawing dahilan para ayusin si Tae-su na maging isang katutubong Diyos ng kagubatan ng Korea. Sa 10th, hinawakan ni Tae-su ang isang pitchel ng alak at ibinuhos ang nasusunog na blade wine sa kanyang bibig. Pinaalalahanan niya si Li Yan na ang puso ni Konishi ay naantig sa liham ng panghihikayat ni Li Ruoxiang na talikuran ang lungsod at nauubos na ang kanyang oras. Kahit na kaya niyang pangunahan ang isang pangkat ng mga sundalong Ming sa hanay ng mga Korean Wild Gods, hindi magiging madaling gawain ang pagpatay kay Konishi, ngunit sa higit sa 8,000 mga tropa, kung siya ay determinadong tumakas, ang isang menor de edad na opisyal na namumuno sa higit sa 200 mga lalaki, tulad ng isang opisyal sa pagtatanggol sa sarili, ay magiging maayos. Ngunit malamang na hindi siya makikialam sa ibang mga bagay. Nang marinig ito, tinanong siya ni Li Yan kung may iba pang paraan. Tumingin ng diretsyo si Tae-su sa mga mata ni Li Yan at sinabing dahan-dahan, "Matutulungan kitang patayin si Konishi at tulungan kang itaas ang antas ng paggising ng ibong may 9 na ulo sa 60 pataas." Sa kaganapang ito ng Yanfo, isaalang-alang ito bilang isang gantimpala para sa iyong tulong sa aking trabaho sa oras na ito. Kailangan mo bang pag-isipan ito? Naghihinalang tanong ni Li Yan, "Hindi ba't nagkaroon ka lang ng lakas ng isang ika-10 lungsod?" Hindi sinagot ni Tae-su ang tanong ni Li Yan, sa halip ay nagtanong, "Kailangan mo lang sabihin sa akin kung sumasang-ayon ka o hindi." Tuwang-tuwa si Li Yan nang marinig niya ito. Kaya niyang tapusin ang gawain ng hindi lumalaban, at agad siyang pumayag at papayag na. Itinaas ni Tae-su ang kanyang kanang kamay at ibinalik ang kanyang hinliliit. Pinutol ng daliri ang kamay niya. Pagkatapos ay inalok niya ang pinutol na daliri kay Li Yan. "Kainin mo." Napalunok ng mariin si Li Yan. Tinitingnan ang naputol na daliri sa harap niya. Inanunsyo ng system na ang pinutol na daliri ni Tae-soy ay isang Yanfu token na may malakas na enerhiya ng Yanfu na maa-absorb lamang sa pamamagitan ng pagkain nito.
Matapos itong masipsip ng ibong may 9 na ulo, ang minana nitong kamalayan ay tataas ng 50, at magkakaroon din ito ng kapangyarihan ng Taisuas. Ang antas ng paggising nito ay automatikong lalampas sa 40, at makakatanggap din ito ng reward na 40 puntos. Pakitandaan na ang kapangyarihan ni Taesoy ay nawala sa mga talaan ng Southern Yanfu Emperor. Ang pagsipsip ng kapangyarihan ni Taesoy nang walang pahintulot ay magbubunga ng hindi mapaglabanan na epekto. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Lian, medyo nalungkot ang ekspresyon ni Taesoy habang sinasabi niya, may mga bagay na hindi ko naiintindihan noon, ngunit ngayon naiintindihan ko na. Kaya, kakainin mo ba ito o hindi? Matapos matanggap ang pagtanggi ni Lian, tahimik niyang ibinalik ang kanyang maliit na daliri sa kanyang kamay. Saglit na nag-isip si Lian at pagkatapos ay nagsabi, pagdating ng oras, tulungan mo akong pigilan ang isang kalaban na sa tingin mo ay hindi ko kakayanin, at iyon ang makakabayad sa utang mo sa akin. Tumanggo si Taisu. Sa oras na ito, isang tenyente ang nagbalita kay Lian na ang mga kabayo ay handa na, at kaya nagsimula ang lahat ng kanilang paglalakbay sa paghahanap. Ang unang destinasyon na pinili ni Lian ay ang Ni Mountain. Pagdating nila sa Ni Mountain, natatakpan ito ng puting nyebe. Itinuro ni Wang Xiang ang isang burol sa dekalayuan at sinabi, "Kamahalan, tama ka. Ang huling pagkikita namin, nandito si Kobayakawa." Napakamot ng ulo si Lian at tumingin sa paligid na may pagkabigo. 2 oras na silang umiikot sa Ni Mountain nang walang nakikitang senyales ng mababangas na hayop, lalo pa ang babaeng hayop ng Ni Mountain. Sa oras na ito, ang maliit na shaman ni Fei ay naglabas ng isang anteng-anteng mula sa kanyang manggas. Kinilala ito ni Lian bilang ang dugang Shishan. Tinatak ni Zhu Fei ang kanyang kamay, at ang anteng-anteng ay lumipad sa hangin at nawala. Napakamot ng ulo si Fei at naglabas ng isa pa. Pero bago pa niya ito magamit, nawala din ito. Hahakbang na sana si Lian nang pigilan siya ni Taisu at Bamulong. Hindi simple ang batang ito. Tingnan muna natin kung ano ang ginagawa niya. Galit na galit ang isang Fei at naglabas ng pangatlong anteng-anteng, at sa sandaling ginalaw niya ito, isang figure ang lumitaw sa hangin. Ito ay isang 13 o 14 na taong gulang na batang babae na may itim na buhok.